Yung ganitong luto na madalas nakikita mo sa handaan o di kaya ino-order mo lang para matikman. Sa totoo lang, easy lang naman lutuin to. Medyo maproseso pero kayang-kaya mo naman at sulit kapag ginawa mo. Hello mga ka-foodie! Sa ating recipe ay gagamit ako ng chicken breast. Gigilingin ko lang to tapos kapag nagiling na, maglalagay lang ako rito ng isang pirasong itlog, 1/4 cup ng harina, onion powder, garlic powder, paminta, at konting salt. Nilagyan ko na rin ng konting liquid seasoning para mas malasa. Gilingin mo pa uli para mahalong mabuti yung mga ingredients na nilagay natin. Kapag ginaya mo to sa ganitong proseso nga ay mas mapapabilis ang pagbabalot natin. Konti lang talaga yung nilagay kong salt kanina dun sa chicken kasi nga maglalagay ako rito ng ham and cheese. Tapos ganito lang, panoorin mo lang step by step yung ginagawa ko para matutunan mo rin. Ako medyo mahirap talaga sa akin kapag buo yung chicken breast, hirap na hirap akong ikutin, kaya ganito na lang na proseso. Bukod dito, pwede mo rin namang gawin na pabilog ito. Same procedure lang din, maglalagay ka ng ham, cheese, tapos bibilugin mo. After mong magawa lahat, ipahinga mo muna sa freezer ng kahit 1 oras. O kaya naman, ganito ang gawin mo. Magpakulo ka ng tubig, tapos kapag kumukulo na yung tubig, hinaan mo yung apoy at pakuluan mo ito ng at least 10 minuto sa mahinang apoy lang. So, etong proseso na to, natutunan ko to nung nag-training ako papuntang Hong Kong. Hanguin na at habang pinapalamig ko ng bahagya, lulutuin ko naman yung masarap na cheese sauce. Pagka-melt ng 2 tablespoon ng butter, maglalagay rin ako ng 2 tablespoon ng harina. Tapos lutuin lang to sa mahinang apoy ng 1 minute para walang raw taste itong ating harina. Then gradually, add tayo ng fresh milk or evaporated milk. Haluin ng tuloy-tuloy. Kapag ganito na wala ng buo-buo, pwede mo nang ilagay lahat yung gatas. So yung mga measurements ng ingredients, eto po yan sa screen. Paki-screenshot mo na lang. Nilagay ko na yung grated garlic, ground pepper at konting salt, pati na rin itong grated cheese. Haluin at i-adjust mo na lang doon sa lapot na gusto mo. Dito sa 3 plato ay maglalagay ako ng breadcrumbs, harina, mag-crack ng 2 pirasong itlog, i-season ng konting salt at bati-batihin. Para mas makapit yung breading, ilagay muna dito sa binating itlog, tapos ilagay mo na dito sa harina. Pagkaikot dito sa harina, ibabalik ko uli dito sa binating itlog. Then, i-dredge lang dito sa breadcrumbs. 750 grams ng chicken ay nakagawa ako ng 3 pirasong malaki at 8 piraso nitong mga bilog na pwede mong i-stock sa freezer mo. Sa pagpiprito, kahit hindi sobrang dami ng mantika, mahina lang yung apoy ha, huwag kang mag-alala dahil niluto na to ng bahagya kanina, kaya sigurado na hindi mahihilaw yung loob nito. Magkakainan na yung mga batuta dito, kaya kahit medyo mainit pa, hiniwa ko na. Tignan nyo naman, kitang-kita kung gaano kaganda yung nagawa kong mga cordon bleu. Siksik na siksik at hindi nagkakadurog-durog. Pag gumagawa ako nito, mas dinadamihan ko yung bilog kasi ito pwede mong stock sa freezer, mabilisang pang-ulam sa umaga or pang-baon. Kung like mo itong recipe na to, pakipusuan mo na at i-follow mo na ako. Shout out sa inyong lahat. Salamat!